Ang banayad na tinig na iyon ay bumasag sa katahimikan nang si Richard Perez ay papalapit na sa pagsipsip ng kanyang alak. At sa sandaling iyon may nagbago, hindi malakas pero makapangyarihan. Ang mga chandelier sa itaas ay kumikislap na parang mga yelong konstelasyon, nagbubuga ng malambot at mapanaginip na liwanag sa Les Pavillon, ang pinaka-eksklusibong restaurant sa lungsod. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay tila may presyo at ang mga pag-uusap ay pabulong lamang sa ilalim ng himig ng isang grandiosong piano. Ang hangin ay may halimuyak ng mamahaling pagkain at lumang yaman. Bawat mesa ay isang sariling mundo, makintab, elegante at nababalot ng liwanag ng kandila. Sa pinakalihim na sulok, sa likod ng matataas na bulaklak at anino, naroon si Richard Perez. Sa edad na 48, isa siyang bilyonaryong tagapagtaguyod ng teknolohiya at isang taong biktima ng dimasukat na pagkawala. Ang kanyang suit, perpektong tinahi, ay kumakapit sa kanyang katawan. Isang platinum na relo ang kumikislap sa kanyang pulso, ngunit sa ilalim ng karangyaan may isang lalaking nilamon ng dalamhati. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa filet mignon sa harapan niya, hindi pa nagagalaw. Kahit na ang aroma nito ay napakasarap para kay Richard, isa lamang itong walang saysay na bagay. Isa na namang sagabal. Ang upuan sa tapat niya ay bakante at ang kawalan nito ay sumisigaw ng mas malakas pa sa anumang ingay sa paligid. Ang kanyang mga daliri ay umiikot sa tangkay ng isang basong Bordeaux wine na ang malalim nitong pulang kulay ay kumikislap sa liwanag na tila may dalang lihim. 10 taon na ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Mula nang kuhanin ng aksidente ang kanyang asawa, si Lillian, at ang anak nilang si Caleb. 10 taon ng katahimikan, mga negosyong walang damdamin, at mga distraksyong may maingat na pagkakagawa. Nang marahan niyang iniangat ang baso habang nakadikit ang kanyang nakaraan sa bigat nito, isang tinig ang bumasag sa sandali. "Pwede ko po bang makuha ang tira ninyo, Ginoo?" Nagulat si Richard. Sa tabi ng kanyang mesa ay may nakatayong dalagang hindi lalampas sa 19 na taong gulang. Ang kanyang blondinang buhok ay nakapusod ng magulo. May mga hiblang kumakawala sa paligid ng kanyang mukhang pagod. Ang kanyang manipis na coat ay halos walang proteksyon laban sa lamig ng gabi. Sa kanyang mga bisig ay may isang sanggol, balot sa kupas, ngunit maingat na isinalang kumot na kumot. Ang sanggol, mapanuri at malaki ang mata, ay nakatingin sa pagkain sa pinggan ni Richard. Mashed potato, malambot na hiwa ng karne, mainit pa. Ang simpleng tanong, sinabi ng napakabanayad, ay tila nagpatahimik sa buong restaurant. Tumigil ang mga tao sa pagsubo, nawala ang mga pag-uusap. Maging ang isang waiter ay napahinto, handang makialam, hanggang sa itinaas ni Richard ang isang kamay. Maliit na kilos, pero sapat upang mapigil ang lahat. Tinitigan niya ang babae. Walang bahid ng hiya sa kanyang mukha, walang pakiusap para sa awa. Pagod lang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mas malalim, matinding pagmamahal sa sanggol sa kanyang bisig. Hindi siya namamalimos, hindi siya nagnanakaw, sinusubukan lang niyang makatawid sa isa pang araw. Napalunok si Richard, kumislap ang ilaw ng kandila sa pagitan nila, at kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan sa oras na iyon, may kumislot sa kanyang loob. Hindi isang ingrandeng pagbubunyag, isang munti ngunit matinding init sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nanlamig. Ang tanong na yon, napakaliit ngunit tumagos, ang magiging simula ng isang mas malawak na paglalakbay, isang landas patungo sa paggaling sa isang uri ng pagmamahal na hindi niya kailanman inasahan. Nakatayo siya parang natigilan, pinagmamasdan siya habang ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho sa katahimikan.
Ang buhok ng babae, magulo at ginintuang, ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Ang coat ay halos nalalaglag sa kanyang balikat. Masyadong maikli ang mga manggas, manipis ang tela. Sa kanyang mga paa ay lumang sneakers, basang-basa sa mga lansangan ng lungsod, halos mapigtal na. Ngunit hindi ang pananamit ang nagpahinto sa kanya, kundi ang kanyang mga mata. Matatag ang mga iyon, walang paghingi ng awa o pahintulot. Taglay nito ang isang uri ng lakas na mas malalim pa sa desperasyon, dangal, tibay at lungkot na tanging nauunawaan ng isang taong nawala na ang lahat, maliban sa dahilan upang patuloy na mabuhay. Hindi siya humihingi para sa sarili, humihingi siya para sa kanyang anak. Tumigil si Richard saglit pa, parang may hindi nakikitang hibla sa pagitan nila, pilit na nakaunat. Pagkatapos ay marahan niyang itinulak ang pinggan sa harapan niya. "Sige!" wika niya, halos pabulong. Hindi nagmadali ang babae. Hindi niya sinunggaban ang pagkain. Bagkus, dahan-dahan siyang kumuha ng maliit na piraso ng telang may kaunting punit mula sa kanyang lumang bag. Malinis ito, kahit kupas. Maingat niyang ibinalot ang pagkain, inipon na parang ito'y mahalagang bagay. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang sanggol, niyakap ito, at kumuha ng maliit na plastik na kutsara mula sa kanyang bulsa. Tahimik na pinanood ni Richard habang isinubo niya ang kaunting mashed potato. Marahang hinipan ito at dinala sa bibig ng sanggol. Agad bumuka ang labi ng bata, sabik na inabot ng munting dila. Pagdampi ng pagkain sa bibig nito, narinig ang isang masayang, mahinang tunog, isang anas ng kaligayahan na tumama sa puso ni Richard nang mas matindi sa kahit anong bagay sa nakalipas na mga taon. Nagliwanag ang mukha ng sanggol. Pinatpat niya ang dibdib ng ina gamit ang maliliit na kamay at ngumiti. Isang ngiting puno ng liwanag, parang pagsikat ng araw matapos ang mahabang gabi ng taglamig. Napangiwi ang puso ni Richard, matagal na mula nang huli niyang makita ang ngiting gaya ni Caleb. May kung anong sumikip sa kanyang dibdib at nanatili siyang tahimik, pinapanood habang ang buhay na akala niyang tuluyan nang nawala ay muling lumitaw, kumikislap sa gitna ng dilim. Saglit na iniwas ni Richard ang tingin, sinusubukang ipikit ang mga mata upang itaboy ang biglang pagbalong ng luha. Ngunit isang banayad na buntong hininga mula sa sanggol ang agad na bumalikwas ng kanyang paningin. Ang munting tunog na yon, payapa, mainit, ay tila mas makapangyarihan pa sa anumang salita. Nanatiling tahimik ang dalaga. Patuloy lang siyang pinapakain ang bata, isang kutsarang pagkain sa bawat sandali, kalmado at mahinahon. Matatag ang kanyang mga kilos, ang kanyang paghinga ay pantay. Hindi siya sumulyap sa paligid. Kahit pa maraming mata ang nakatitig sa kanya, mga estrangherong nakasuot ng mamahaling damit, nakatulala. Sa sandaling iyon, ang paghuhusga ay walang puwang sa kanyang mundo. Naroon siya sa isang layunin, pakainin ang kanyang anak. May kung anong kirot ang gumapang sa dibdib ni Richard, dahan-dahan, banyaga, parang isang matagal nang nakabaon ang biglang gumising. Hindi ito awa o pagkonsensya, isa itong matinding kamalayan na ang kanyang nasasaksihan ay isang bagay na dalisay, isang uri ng pagmamahal na hindi kayang ipaliwanag, hindi nabibili, hindi mapapalitan. Pagmamahal na hinubog ng pagdurusa, nauunawaan lamang ng mga taong nakaranas ng tunay na pagkawala. Nang tila busog na ang sanggol, maayos na tiniklop ng babae ang pagkain sa telang dinala niya at ipinasok ito sa kanyang bag. Maingat niyang inayos ang kumot ng bata, tumayo at tumango kay Richard. Hindi bilang pasasalamat, kundi parang isang tahimik na pagkilala, isang unawaan sa pagitan ng dalawang estranghero. Pagkatapos ay lumakad siya palayo,
Dahan-dahang tinahak ang landas sa pagitan ng mga mesa at naglaho sa likod ng mga salaming pintuan patungo sa gabi. Nanatiling nakaupo si Richard, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanteng espasyong iniwan niya. Kumikislap ang liwanag ng kandila, lumalapat sa baso ng alak at sa walang lamang upuan. Ang mundong kilala niya ay biglang tila naging malayo. Pagkatapos ng hindi iniisip, hindi pinag-uusapan sa sarili, ni hindi pinagdududahan, tumayo siya. Walang drama, walang pagmamadali, isang tahimik na pasya. Iniwan niya ang serbilyeta sa mesa, tumango sa waiter sa tabi at sinundan ang babae sa labas ng gabi. Hindi niya alam eksakto kung bakit. Basta alam niya, kailangan niyang gawin. Tahimik ang kanyang mga yabag sa bangketa habang sinusundan niya ito mula sa di kalayuan. Unti-unting naglaho ang ingay ng lungsod nang lumiko ang babae sa isang makipot na eskinita. Yakap-yakap ang sanggol na tila kalasag mula sa mundo. Mabilis ang kanyang lakad, paminsan-minsang lumilingon, gaya ng isang taong batid kung gaano kabagsik ang daigdig. Hindi pa rin alam ni Richard ang kanyang ginagawa. Pero alam niyang ito ay higit pa sa pag-uusisa. Mas malalim ito. Hindi awa ang nagtutulak sa kanya, kundi isang uri ng pagkilala. Ang eskinita ay humantong sa isang sirang paradahan na papalibutan ng mga lumang gusaling ladrilyo. Nakaparada roon ang ilang kinakalawang at abandonadong sasakyan. Ngunit ang isa, isang luma at may dents na navy blue na sedan, ay naiiba. Ito'y may buhay, may hamog ang bintana, ang pintura ay kumakalas. Ngunit ito ay isang silungan. Diretso siyang lumakad papunta rito, binuksan ang pinto sa likod at pumasok kasama ang sanggol. Sa upuan ay may manipis na kumot, kupas ngunit maayos na nakalatag. Inupo niya ang bata sa kanyang kandungan, marahang bumulong, mga salitang tanging sanggol ang makakaunawa. Pagkaraan ng ilang sandali, umawit siya. You are my sunshine, my only sunshine. Nananatili si Richard sa dilim, hindi makagalaw. Hinawakan ng sanggol ang kwelyo ng ina gamit ang maliliit na kamay. Ang mga matay unti-unting pumipikit habang bumabalot ang awitin na parang mainit na yakap. Malungkot ang tagpo, basag na semento, wasak na gusali, ngunit ang pagmamahal na nakita niya roon ay totoo at makapangyarihan. Lumapit siya, siguro ay may narinig ang babae, mabilis siyang lumingon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Pasensya na, mahina niyang wika, iniangat ang mga kamay upang ipakita na wala siyang masamang intensyon. Gusto ko lang tiyaking ayos ka lang. Sinundan mo ako, wika ng babae, may pag-iingat pero kalmado. Oo, sinundan nga kita. Hindi siya nagsisigaw, hindi niya siya pinalayas. Pinagmasdan lang niya si Richard, waring binabasa ang kanyang anyo, ang mamahaling damit, ang mga matang may laman. Nakita ko kung paano mo pinakain ang anak mo. Basag ang tinig ni Richard. Hindi pa ako nakakita ng ganon. Kailangan ko lang maintindihan. Tahimik, matagal. Albert ang pangalan niya, mahinang wika ng babae. Ako si Jennifer. Albert, mahinang ulit ni Richard. 8 na siyang buwan, dagdag niya. Marahang hinaplos ang buhok ng bata. Mahilig siya sa mashed potato. Napahikbi si Richard. Ganon din ang anak ko. Napapikit si Jennifer. May nabago sa pagitan nila. Hindi awa, hindi pagtatanong, kundi tahimik na pagkaunawa. Hindi siya nagtanong. Nakinig lang siya, ang uri ng pakikinig na tanging may puso ng sugatang kaluluwa ang marunong gawin. Nag-aaral ako noon para maging nurse, kwento niya, simple at direkta. Nabuntis ako, nawala ang ama, tinakwil ako ng mga magulang ko. Pahapyaw siyang ngumiti. 2 buwan na kaming nakatira sa sasakyan na ito. Nagre-repeke ako ng bahay, tumatanggap ng kahit anong trabaho. Luminga si Richard sa loob ng sasakyan. Payak ito ngunit maayos. May nakatiklop na kumot ng sanggol. Maliliit na damit na kasalansan sa isang sulok.
totoong tahanan. Matutulungan kita, wika niya. Hotel, mainit na pagkain, anumang kailangan ninyo. Ngunit itinaas niya ang kamay marahan. Hindi ako humihingi ng pera. Nagulat si Richard. Kung ganun, ano ang kailangan mo? Tumingin si Jennifer kay Albert at saka muling tumitig kay Richard. Malumanay ngunit malinaw ang kanyang tinig. Isang araw lang, isang araw na siya ay mainit, busog at ligtas. Yun lang. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malakas kaysa sa anumang hiling. Kumikinang ang ilaw ng kalye sa taas, bumalot sa mukha ni Jennifer ng gintong liwanag. Sa sandaling iyon, may nakita si Richard na bumura ng kanyang hininga. Ang kanyang mga mata hindi eksaktong gaya ni Lillian, pero sapat upang muling buksan ang pinto ng nakaraan. Ang paraan ng pagyakap niya sa anak, ang tahimik na tapang sa kanyang tindig. Ipinapaalala kay Richard ang lahat ng kanyang nawala. Nanginig ng bahagya ang kanyang tuhod sa pag-atras ng isang hakbang. Salamat, Aniya, sa bulong. Para saan? Tanong ni Jennifer. Sa pagpapaalala sa akin na may puso pa pala ako. Hindi siya sumagot, ni hindi siya ngumiti. Niyakap niya lang si Albert ng mas mahigpit at muling ipinagpatuloy ang awitin. Nakatayo si Richard, tahimik na nakikinig habang bumabalot sa kanya ang awit. Tila isang sinulid ng pag-asa. Hindi siya isinara ni Jennifer, pero hindi rin siya itinaboy. At sa hindi maipaliwanag na paraan, sapat na yon. Mula noong gabing yon, hindi na nawaglit kay Richard ang alaala ng babae. Ang dalagang may suot na butas-butas na sneakers at ang sanggol na ngumiti dahil sa mashed potato. Nanatili ang kanilang mga mukha sa kanyang isip na parang mahinang alingaw-ngaw kahit pa siya'y nalulunod sa walang katapusang email o nakaupo sa mga kritikal na pagpupulong ng kumpanya. Gaano man kalayo ang kanyang mundo sa kanila, hindi niya makalimutang sa isang sulok ng lungsod kung saan karaniwang iniinom ang $800 na alak. May isang ina't anak na nabubuhay sa pamamagitan ng puro determinasyon at tahimik na dangal. Hindi niya agad kinuntak si Jennifer. Sa halip, kumilos siya sa paraang alam niya, tahimik at tiyak, gaya ng pagtatayo niya ng kanyang imperyo. Muli niyang natagpuan ang kotse ng babae nakaparada sa likuran ng isang lumang simbahan. Ngunit ni minsan, hindi siya lumapit, hindi siya kumatok. Tuwing madaling araw bago sumikat ang araw, iniiwan niya ang maliliit na pakete sa tabi ng kotse, isang lata ng gatas pang sanggol, isang supot ng malilinis na diaper, isang thermos ng sopas, mainit pa. Isang umaga nagpadala siya ng pediatrician na kunwaring bahagi ng outreach program. Hindi tinanong ni Jennifer kung saan galing ang doktor. Hindi niya kailangan, ngunit matapos umalis ang doktor, niyakap niya si Albert ng mas mahigpit at bumulong ng isang mahina ngunit taos-pusong salamat para sa kung sino man ang naririnig. Sa simula, hindi agad nagtiwala si Jennifer. Sanay siyang walang ibinibigay ang mundo ng walang kapalit. Masyado na siyang matagal na nabuhay sa paghahanda para sa pagkabigo. Ngunit ang mga regalong ito ay laging tahimik, walang kasamang sulat, walang humihingi ng ngiti, walang naguutos na magpasalamat. Nandoon lang ito, maingat, payapa, tuloy-tuloy. At sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumambot ang kanyang pusong dati laging nagtatanggol. Ang pag-iingat ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, pag-asa. Isang gabing malamig sa Oktubre, dumating ang pinakamasama. Si Albert ay iyak ng iyak buong araw, tumatangging kumain. Mainit ang kanyang noo, ngunit pagsapit ng gabi, halos naglalagablab na sa lagnat ang kanyang katawan. Sinubukan ni Jennifer ang lahat, basang bimpo, dahan-dahang paghehele, mga awiting panatag, pero wala ni isa ang tumalab. Mabilis na ang paghinga ng bata. Ang kanyang pag-iyak ay naging desperado. Takot na takot dinala ni Jennifer si Albert sa pinakamalapit na emergency room.
Ni hindi tumingin ang receptionist habang ipinaliwanag ni Jennifer na may sakit ang kanyang anak. Nang tanungin siya tungkol sa insurance, natigilan siya. At nang umamin siyang wala siya nito, biglang nanlamig ang mukha ng babae. "Puno na kami," matigas na sabi. "Kailangan ninyong maghintay o pumunta sa iba." Pakiusap, halos pumutol ang boses ni Jennifer. Sanggol siya, 104 ang lagnat. Hindi siya tumutugon. "Pasensya na, kung wala kang papeles, hindi ka namin pwedeng tanggapin." Umalis si Jennifer, yakap si Albert na halos hindi na gumagalaw. Nangangatog ang kanyang mga kamay dahil sa takot at sa lamig. Isa na lang ang natitirang opsyon. Hinugot niya ang luma, may basag na cellphone at nag-type ng 2 salita. "Help us." Hindi niya alam kung darating siya, ni hindi siya sigurado kung bakit siya naniniwala na darating ito. Ngunit 6 na minuto ang lumipas, sumiklab ang ilaw ng headlights, huminto ang itim na SUV. Bumaba agad si Richard kahit hindi pa tuluyang nakapreno. Ang kanyang coat ay lumilipad sa hangin, ang kanyang mukha puno ng pag-aalala. Wala siyang tanong. Inilahad niya ang kanyang mga braso. Inabot ni Jennifer si Albert. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, hindi tumutol ang sanggol. Hinawakan nito ang daliri ni Richard, mahina, ngunit may saysay, parang alam niyang ligtas siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Richard, tumakbo siya papasok sa ospital. "Kailangan ko ng doktor, ngayon." Matulis at mapag-utos ang kanyang tinig. "Mataas ang lagnat ng batang ito. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Pero kung magtatagal pa kayo ng kahit 1 minuto, bibilhin ko ang ospital na ito at sisibakin ko lahat ng humaharang sa akin." Agad dinala si Albert sa loob. Si Jennifer ay napaupo, pagod, giniginaw, takot na takot. Umupo si Richard sa tabi niya. Hindi siya nagsalita, hindi siya umalis. Pagbalik ng nurse, mahinahon ang kanyang tinig. Stable na po si Albert. Mananatili siya ngayong gabi para obserbasyon. Sa wakas, nakahinga si Jennifer. "Dumating ka," halos pabulong niyang sabi, may luha sa mata. Tumango si Richard. "Oo naman." Sinubukan niyang pigilan ng mga luha pero hindi na niya nakayanan. Sa wakas, bumigay siya, lahat ng takot, pagod at sakit na matagal niyang kinimkim. Inihimlay niya ang ulo sa balikat ni Richard at marahan siyang niyakap nito, parang isang bagay na napakahalaga, napakanipis. Hindi siya pinatahan, hindi siya tinanong, nanatili lang siya. Iyon ang unang pagkakataon na hinayaan ni Jennifer ang sarili niyang gumuho mula nang siya'y maging ina. At para kay Richard, iyon ang unang pagkakataon sa isang dekada na ang pagyakap sa iba ay hindi pakiramdam ng pagtataksil sa nakaraan. Hindi nila pinag-usapan ang pag-ibig, hindi nila sinubukang pangalanan ang nangyayari, pero may nagbago, malalim at permanente, sa pusong minsang pinangakuang hindi na muling magmamahal at sa isang inang matagal ng pinasan ang mundo mag-isa. Hindi dahil iniligtas siya ni Richard, kundi dahil sa wakas, hindi na niya kailangang maging matatag ng siya lang. At ang lahat ay nagsimula sa isang larawan, isang malabong kuha sa dilim. Ipinapakita si Richard Perez na palabas ng emergency room, may kargang sanggol habang sinusundan siya ng isang batang babae. Ilang oras lang, viral na ito. Mga pamagat na sumabog sa balita, late night rescue ni Tech Tycoon. Bilyonaryo at batang ina, sino si Jennifer? At hindi nagtagal nalaman ng buong mundo ang kanyang pangalan. Matapos mabunyag ang pangalan ni Jennifer sa isang form ng ospital, mabilis na bumaling sa kanya ang mundo. At hindi ito dahil sa kabaitan. Bumaha ang mga komentaryo, isang unos ng opinyon, panghuhusga at kalupitan. Marami ang pumuri kay Richard, tinawag siyang bayani, mapagbigay, may ginintuang puso. Ngunit hindi lahat ay ganon, ginagamit lang siya. Planado lahat ito. Anong klaseng lalaki ang sasangkot sa babaeng gaya niya?
Sa maliit na apartment na inupahan ni Richard para sa kanya at kay Albert, payak, tahimik, ligtas, nakaupo si Jennifer sa dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa malamig na bughaw ng kanyang cellphone. Bawat pag-scroll ay sugat, bawat headline ay tila latay. Humigpit ang kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang mga kamay. Pinatay niya ang cellphone, natatakot na kahit ang liwanag nito ay baka makasama sa kanyang anak. Sa crib, gumalaw si Albert, banayad. Lumapit si Jennifer, ipinatong ang kamay sa kanyang maliit na dibdib upang patahimikin ito. Pagkatapos, bumalik sa kama at tumitig sa sahig. Hindi na siya gumalaw hanggang sumilip ang liwanag ng umaga sa bintana. Pagdating ni Richard, agad niyang naramdaman. May nagbago. Nakasubsob ang balikat ni Jennifer. Nawalan ng sigla ang kanyang mga mata. Hindi ko na kaya, mahina niyang sabi. Ayokong lumaki si Albert sa gitna ng iskandalo. Ayokong dumating ang araw na mabasa niya ang mga kasinungalingan at magtanong kung totoo ang mga iyon. Umupo si Richard sa tabi niya, tahimik ngunit matatag. Wala kang ginawang mali, wika niya. Pati si Albert, wala. Pero hindi na yon mahalaga, sagot niya. Nakapagpasya na ang mga tao. Tumango si Richard. Hayaan mong ipakita ko sa kanila kung sino ka talaga. Kinabukasan, tinawagan ni Richard ang kanyang publicist pero hindi para gumawa ng pahayag. Wala siyang gustong paikutin, wala siyang plano. Ang gusto niya lang ay katotohanan. Kinagabihan, lumabas siya ng 5 sa pambansang telebisyon. Payak ang tagpuan, isang tahimik na studio, mainit ang ilaw, walang istorbo. Hindi marami ang tanong ng host, binigyan lang siya ng espasyo. Nagsimula siya hindi kay Jennifer, kundi sa kanyang nakaraan. Tungkol kay Lillian, kay Caleb, tungkol sa aksidenteng sumira sa lahat, sa katahimikang sumunod. Ikinuwento niya kung paanong ang kanyang buhay, lahat ng pera, tagumpay, ay naging isang maskarang itinayo upang takpan ang masakit na kawalan. Tumigil akong mabuhay nung nawala sila, anya, nanginginig ang tinig. Pagkatapos nagsalita siya tungkol kay Jennifer. Hindi siya naghahanap ng awa, ni hindi siya humingi ng tulong. Gusto lang niyang pakainin ang kanyang anak. Huminto siya, namumungay ang mga mata. At sa ginawa niya, ipinakita niya sa akin ang isang bagay na akala ko'y wala na. Hindi siya kumuha ng anuman sa akin, ibinigay niya sa akin ang hindi ko na akalaing mararamdaman muli. Isang dahilan para muling magmalasakit, isang dahilan para huminga. Pagkatapos ay tumingin siya diretsyo sa kamera at nagsabing, si Jennifer ay hindi isang balita, isa siyang ina. Si Albert ay hindi palabas, isa siyang bata, isang napakagandang bata. Hindi ko sila iniligtas, ako ang iniligtas nila. Walang script, walang edit, puro katotohanan. At nagtagumpay siya. Pagsapit ng umaga, nagbago ang tono ng internet. May mga nagsimulang magtanggol kay Jennifer. Mga ina ang nagbahagi ng sarili nilang karanasan, kung paano sila hinusgahan, iniwan, nakaligtaan. Mga nars ang nagkwento tungkol sa mga batang babae gaya niya na unti-unting lumulubog sa mga bitak ng lipunan. Umuulan na ang donasyon para sa mga women's shelter. May isang babae sa Kansas na nagsimula ng pondo para sa mga single moms. Nagbago ang usapan mula sa panghuhusga tungo sa malasakit. Hindi kailanman nagsalita sa media si Jennifer, ngunit kinabukasan, tumayo siya sa harap ng bahay ni Richard. Si Albert ay balot sa makapal na kumot. Hindi siya kumatok. Binuksan ni Richard ang pinto bago pa niya ito malapitan. Pagod ang mukha niya pero matatag. Kung gusto mo pa rin kami, wika niya, nandito na kami at hindi na kami aalis. Wala nang sinabi si Richard, lumihis siya ng 100 at sa pagpasok nila sa loob, hindi lang bahay niya ang bumukas, pati ang kanyang puso. Isang bagong uri ng pamilya ang nagsimula. Hindi planado, hindi perpekto, pero totoo. Ang apartment na inupahan ni Richard ay hindi marangya, hindi ayon sa kanyang pamantayan, pero puno ito ng init.
Dalawang maliit na kwarto, malalambot na kulay, abong pader. Mga bintanang pinapasok ang liwanag ng umaga. Lumipat si Jennifer na may dalang dalawang bag, isang baby carrier at bigat ng isang taong hindi kailanman nagkaroon ng lugar para magpahinga. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, nagbago ang espasyo. Mga finger painting ni Albert sa pintuan ng refrigerator, maliit na medyas na pinapatuyo sa radiator, amoy ng baby lotion at mga awiting pampatulog na bumabalot sa hangin. Hindi nila pinag-usapan kung ano na sila sa isa't isa, hindi pa. Walang deklarasyon, walang titulo, walang pilit, namuhay lang sila. Dumarating si Richard tuwing umaga. Sa simula, dahilan niya ay groceries, diaper, pag-check kung okay lang sila. Ngunit hindi nagtagal, naging ritual. Kakatok siya ng marahan, papasok ng tahimik, at bawat pagkakataon, ngingiti si Albert, sumasayaw ang kanyang munting braso sa crib. Si Jennifer ay nasa kusina na, nakabunang buhok, kumakalat ang amoy ng kape. Magkakasama silang kakain, magkukwento, tatawa. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, parang may tumagal. Unti-unting natutunan ni Richard ang tahimik na ritual ng pagiging ama. Kung paanong itinututok ng tama ang bote ng gatas. Gaano katagal dapat initin ang gatas nang hindi ito masyadong mainit. Kung paano magpalit ng lampin nang hindi napapahiya. Ang mga bagay na dati awkward ay naging natural. Napapansin na niya ang kakaibang tono ng pagiyak ni Albert kung ito'y gutom, pagod o basta nalilito. Isang hapon, habang marahang inihehele si Albert patulog, ang maliit nitong kamao ay nakahawak sa tela ng kanyang damit. May biglang click na nangyari sa loob niya. Ayaw na niyang umalis. Hindi matapos ang nap, hindi sa isang oras, hindi kailanman, gusto niyang manatili. Nakita rin ito ni Jennifer, ang paraan ng pagkabalam ni Richard sa pintuan na parang ayaw pang umalis. Ang paraan ng pakikinig niya sa mga babol ni Albert na para bang tula. Hindi siya kailanman nagkunwaring bayani. Hindi niya sinubukang ayusin ng lahat o pangunahan ang mga bagay. Dumarating lang siya, tahimik, palagian, may matatag na kamay, at mga matang dati hungkag, ngayon ay unti-unting napupuno muli ng liwanag. Hindi kailanman naranasan ni Jennifer ang ganitong uri ng pagmamahal. Yung hindi humihingi, hindi nang uutos, walang kapalit. Hindi niya pinasan ang kwento niya. Kasama lang siyang lumalakad sa loob nito at sa mga tahimik na sandaling nasa pagitan ng pagligo at pagtulog, unti-unti ay may nabubuong bago. Hindi ito yung matinding pag-ibig gaya ng sa pelikula. Ito ay mas malalim, mas mabagal, hindi gawa sa kidlat kundi sa katatagan. Isang malamig na gabi nang sa wakas ay tulog na si Albert, magkatabi sina Jennifer at Richard sa balkonaheng may iisang kumot. Nagniningning ang lungsod sa ibaba pero hindi nila ito pinansin. Nang mawala sina Lillian at Caleb, wika ni Richard, banayad ang boses. Akala ko yung bahagi ng sarili ko na kayang magmahal o mangailangan ng iba, namatay na rin. Tiningnan siya ni Jennifer, ang kanyang mga mata ay malamlam sa sinag ng buwan. Hindi yun namatay, sagot niya. Naghintay lang. Wala silang halik. Hindi kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay makapal sa pagkaunawa. Isang tahimik na pangako na hindi kailangang bigkasin. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Jennifer para sa kanya. Isang totoong ngiti, bihira, walang bantay. At si Richard ngumiti rin pabalik. Isang tunay na ngiti na hindi lumitaw sa matagal na panahon, hindi sa pilitan, hindi magalang lang, kundi puno ng katotohanan. Hindi pa sila magkasintahan, hindi pa nila tinawag ang sarili nilang pamilya, pero naging isang bagay na hindi matitinag. Dalawang taong parehong nakaligtas sa pagkawala. At sa isa't isa, nakakita ng bagong simula. Isang hapon, isang simpleng puting sobre ang lumitaw, ipinasok sa ilalim ng pintuan. Parang isang bulong,
Matagal itong tinitigan ni Jennifer bago buksan. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang liham. Ang sulat kamay ay hindi maikakaila, maayos, masinsin, pamilyar, sulat iyon ng kanyang ina. Hindi ito mahaba, walang paghingi ng tawad, walang drama. Ilang linyang isinulat sa mabigat na tinta. Kung may paraan pa para makilala ko ang apo ko, gusto kong subukan. Nakaupo si Jennifer sa kusina nang mahigit 1 oras, hawak pa rin ang sulat na parang walang bigat ngunit puno ng karga. Malapit lang si Albert, naglalaro, nagtatayo ng makukulay na bloke. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng ina. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita, ngunit ang hangin sa paligid niya ay tila bumigat. Puno ng mga bagay na hindi kailanman nasambit. Pagdating ni Richard kinagabihan, nadatnan niya si Jennifer sa parehong upuan. Sumulat siya, wika niya, halos hindi marinig. Lumapit si Richard, binasa ang liham at marahang naupo sa tabi niya. "Anong nararamdaman mo?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ni Jennifer. "Halos 2 taon na mula nang putulin nila ako. Mula nang sabihin nilang hindi na ako anak nila." Tumango si Richard. "Hindi mo sila kailangang bigyang linaw. Hindi mo sila kailangang balikan." Tumingin si Jennifer sa kanya, may pag-aalinlangan sa mata. "Pero si Albert, hindi ba nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataong malaman kung saan siya nanggaling, kahit pa magulo?" Tahimik si Richard ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag mo siyang hayaang lumaki na may parehong kawalan na bitbit mo. Hayaan mo siyang mamili balang araw kung magpapatawad man siya o hindi. Pero ibigay mo sa kanya ang karapatang pumili." 3 araw makalipas, bumiyahe sila patungo sa maliit na bayan kung saan lumaki si Jennifer. Ang mga daan ay paikot sa katahimikan, mga lumang bahay at mga matang nakasilip sa bintana. Isang lugar kung saan namumugad ang alaala parang hamog. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay nasa dulo ng graba na daan. Kupas ang pintura, umiingit ang duyan sa hangin. Nakatayo si Jennifer sa labas, si Albert ay nasa kanyang balakang. Ang maliliit nitong daliri ay nakasiksik sa kanyang sweater. At sa isang iglap, may nabiyak sa loob ni Jennifer. Lumapit ang kanyang ina, mga luhay umaagos na, mga braso'y nakaabot, ngunit nag-aalinlangan. "Pwede ba?" tanong niya, nanginginig ang tinig. "Pwede ko ba siyang buhatin?" Pumitlag si Jennifer, "Sandali lang, isang hinga." Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniabot si Albert sa kanyang ina. Mahigpit itong niyakap ng babae na para bang kaya niyang yakapin pabalik ang panahong nawala. Tahimik siyang umiyak, bumubulong sa batang nakatitig sa kanya. May mga matang sabik, mausisa, hindi dinungisan ng nakaraan. Nakatayo si Richard sa di kalayuan, mahigpit ang dibdib. Hindi siya bahagi ng muling pagkikita, pero hindi rin niya kailangang maging isa. Sapat nang maging saksi, nang sa wakas ay lumapit si Jennifer at niyakap ang kanyang ina. Tila huminga ang mismong balkonahe. Hindi nabura ang nakaraan, pero napalambot ito. Napagtanto ni Jennifer, ang kapatawaran ay hindi biglaan. Isa itong banayad na bukang liwayway, hindi isang kidlat. Nang hapon ding yon, sama-sama silang nakapalibot sa lumang mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan siya dati kumakain ng cereal noong bata. Ang kanyang inay nagbuhos ng tsaa, ang kanyang amay pinaupo si Albert sa tuhod, masayang pinatalbog ito na parang binubura ang mga taon ng katahimikan. Bumalik ang halakhak sa bahay, mahina sa simula, tapos mainit, buo. Mula sa kabila ng silid, nagtama ang paningin ni na Jennifer at Richard. 2 salitang binigkas ng kanyang labi, "Salamat." Ngumiti si Richard, umiling ng banayad, at sa ilalim ng kanyang hininga pabulong siyang nagsabi, "Hindi, salamat sa pag-uwi." 1 taon ang lumipas. Nagbago ang mundo, hindi sa mga balita o eskandalo, kundi sa mga bagay na tunay na mahalaga. Naglaho na ang ingay, tahimik na ang panghuhusga. Ang naiwan ay isang buhay.
Sa isang gintong hapon ng tagsibol, bumalik sila sa parke kung saan nagsimula ang lahat. Naglalaro ang liwanag sa mga dahon, ang hangin ay mahina't mapagpalaya at tila pinagbabasbasan ang lahat. Walang engranding dekorasyon, walang kamera, mga malalapit na kaibigan lang, isang puting mantel sa ilalim ng matandang puno ng roble, isang balangkas na kahoy na may laso at baging. Sa puso ng lahat ay si Albert, ngayon ay halos 2 taong gulang, nakabestid at maliit na bowtie, masiglang naglalakad sa damuhan. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na kahon na may pelus. Lumapit siya kay Richard at inabot ang kahon, humahalakhak. Lumuhod si Richard, maingat na tinanggap ito at ngumiti. Hindi ngiting nakasanayan, kundi ngiting mula sa paghilom. Nakasuot siya ng simpleng blazer. Yung sinabi ni Jennifer noon na nagpapasoft sa anyo niya. Mas mahaba na ang kanyang buhok, may guhit ng puti na hindi na niya tinatakpan. At ang kanyang mga mata, dating natatakpan ng lungkot, ngayon may liwanag, hindi ng tagumpay, kundi ng pag-asa. Muling bumalik si Albert sa gilid ng damuhan, kung saan nakatayo si Jennifer nakayapak sa damo. Ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin, ngunit hindi ang tela o araw ang tunay na nagpapaganda sa kanya, kundi ang liwanag sa kanyang mga mata, liwanag na dumarating lamang pagkatapos dumaan sa kadiliman at matagpuan ang kapayapaan sa kabila nito. Lumapit si Richard, may hawak na kahon ng singsing. Lumuhod siya at tila tumigil ang hangin. Wala kang hiningi, wika niya, nanginginig ang boses sa katotohanan. Hindi ka nakiusap, hindi ka umasa, dumating ka lang sa pinakamadilim mong gabi at binigyan mo ako ng dahilan para muling makaramdam, para muling mabuhay. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng singsing, hindi mamahalin, hindi garbo. Pinili niya ito dahil iniisip niya kung paano ito kakapit sa mga daliri ni Jennifer habang yakap niya si Albert. Hindi mo kinuha ang tira ko, bulong niya. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko. Isang pamilya, pagmamahal, kinabukasan. Tumingala siya, ang luha ay sumasalubong sa liwanag. Pakakasalan mo ba ako? Napasinghap si Jennifer, isang kamay sa kanyang bibig, mga matang puno ng luha. Tumango siya, 1 beses, 2 beses, tapos lumuhod din, tumatawa habang umiiyak at bumulong. Oh, nagyakapan sila, isang yakap na tila pag-uwi, 2 piraso ng pusong dating basag, ngayoy buo na. Habang binibigkas ng ministro ang kanilang simpleng sumpaan, naglalaro si Albert malapit sa mga bulaklak. Ngunit nang banggitin ni Richard na mamahalin niya, hindi lang si Jennifer, kundi pati ang batang naglapit sa kanila, lumapit si Albert at niyakap ang kanyang binti. Daddy, sabi niya, parang lagi na yung totoo. Tumahimik ang lahat. Lumuhod si Richard, buhat si Albert at inakap sila pareho. Si Jennifer at ang batang nagturo sa kanya muli kung paano magmahal. Mahal kita, anak, bulong niya. Sa ilalim ng maliwanag na langit, sa piling ng mga kaibigan at puno, ang lahat ng minsang basag, ang pighati, katahimikan, kalungkutan, ay hinabi, pabalik tungo sa kabuuan. Hindi iniligtas ni Richard ang isang batang ina. Siya ang iniligtas nito mula sa kawalan, mula sa isang buhay na masyadong perpekto para makaramdam, masyadong tahimik para mabuhay. Sa isang tanong, sa isang plato ng tira, isang pamilya ang nagsimula. Hindi sa dugo, hindi sa plano, kundi sa pasya. Hindi sila perpekto, hindi kailangang maging. Basta't magkasama sila, sapat na iyon. Mula sa isang banayad na bulong, sa isang marangyang restauran, lumaganap ang isang kwento. Isang kwento ng paghilom, pagmamahal at ikalawang pagkakataon. Ang nagsimula sa kahilingan para sa tira ay naging isang paglalakbay na nagbigay bagong kahulugan sa salitang pamilya. Binuksan ni Richard hindi lang ang kanyang puso, kundi ang kanyang buhay.
Si Jennifer hindi lang nakaligtas kundi nagtayo ng tahanan, at si Albert na minsang iniabot sa mga bisig ng estranghero, ngayon ay naglalakad sa tabi ng isang ama na pinili siya, hindi dahil kailangan kundi dahil gusto. Sapagkat minsan ang pinaka-hindi inaasahang kwento ay nagsisimula sa pinakapayak na sandali. Kung ang kwentong ito'y nakagalaw sa iyong puso, kung ito'y nagpaluha, nagpangiti o nagbigay pag-asa, huwag kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat, mag-subscribe sa Soul Stirring Stories, kung saan ang bawat kwento ay nililikhang may layunin upang maghilom, magbigay inspirasyon at ipaalala sa iyo ang isang payak na katotohanan. Ang habag ang pinakadakilang himala sa lahat. Hanggang sa susunod na kwento.